Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Nike Precision 7. Hindi ko na kinakaya ang mga request dito sa Precision 7. Kaya ito na-curious na ako, ano ba ang hype sa Nike Precision 6 and sa Nike Precision 7? Meron nga ba? Nagigil ka. So ngayon guys, samahan nyo ako. I-review na natin to kasi nagulat ako sa result ha. Yes. So samahan nyo ako. I-review na natin to. Let's go. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Nike Precision 7, sobrang hit ng Precision series ng Nike, no? Mula sa Precision 4, 5, 6, sobrang hype sa kanila. Pero hindi ko talaga actually na-try yung 6. Actually, kung akong tatanungin, no, honest take ko lang naman to, Precision 6 o Precision 7, parang mas gusto ko yung itsura ng Precision 7. Minimalist, pero may dating. Konti lang yung design, simple lang yung design, pero pogi. Marami pa pong colorway na padating. OMG, napakaraming colorway. Pero so far, meron ako nakitang 4 sa kanilang website, sa Nike. Actually, yung triple black nila, napakaganda na no? Guys, bihira ang sapatos na kayang i-pull off ang triple black. Now, pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material. Anyway, nandun na tayo sa itsura. Low cut, minimalist, simple lang, medyo aggressive yung mga lines, no? Mas aggressive to, mas ma-curvy to. Tingnan nyo sa outsole pa lang, mas curvy na. Ito parang medyo mas flat, which is gusto ko. Pero may curve naman, may mga curve pa rin. Parang mas gusto ko yung silhouette nito kasi parang mas, parang mas nagagandahan ako pamorma ito rather than yung, yung Precision 6. EVA foam po ang ginamit. Mesh uppers, may mga infusing. More on mesh, may leather, may synthetic leather sa likod. May external heel counter na konti. Actually, konti lang ang ang masasabi mo sa materials na ginamit. Simple lang. Plain and simple. Wala masyadong technology actually na nilagay dito. Actually, nakalagay din sa kanilang website, sa Nike, na parang for casual basketball ito. Pero ginagamit na natin to pambakbakan no? Pang talagang seryosohan, panliga ginagamit na to dito sa Philippines. Kasi sobrang sikat nga niya. Pero for me, aesthetically, maganda naman talaga. Okay, parang nag-work sa akin yung malaking swoosh dito no? Ang laki. Parang okay siya sa akin. Medyo hindi ko gusto yung mesh niya. Parang medyo cheap yung material ng mesh. Kasi sa ganitong presyo, pag sa leaning, pag sa 361 degree, sa X-step, iba na knit na yung makukuha mo or TPU knit. No, pero dito, syempre naman Nike ito no, kumbaga, alam naman natin yan, US brand, so syempre medyo up yung price niyan. So, ito na yung actually mga budget version nila. Kaya mabibigyan ko po siya ng 8 out of 10. Naging mataas pa rin dahil nga sa itsura niya. No, pero sa material, medyo to be honest lang naman. Parang gusto ko pa lang more. Parang marami kasi ang makukuha sa ganitong presyo. So next, traction and outsole, na for me ito naman talaga ang kanyang best selling point. Mula noon na Precision 6 hanggang ngayon, talagang yung traction niya, no? Almost the same naman, herringbone pattern, pero yung herringbone pattern nito medyo mas aggressive. Very irregular, na parang lightning, no? Parang mga ngipin, parang mga kalmot, and may Nike na logo dito sa ilalim. Actually, yung traction pattern niya, ang ganda. And yung red, black, and white, parang nag-work sa akin. And kaya siguro ito, top lagi sa traction is because hindi po siya nag-a-attract ng dust. Nung naglaro ako dun sa court na yun, hindi pa siya nalilinisan, no? Very early ako dumating, hindi pa nalilinisan. Ako pa nga lang ang naglaro. Very dusty pa, no? Kasi very early ako dumating to make a review nga para mag-record, no? And grabe guys, napakakapit pa rin niya. Hindi mo na kailangan mag-wipe. Siguro isang wipe lang, pero kasi wala ang linis. And as usual, yung
traction nga mula noon pa, very squeaky ito and talagang makapit naman talaga. Stop on a dime po to guys. Nagulat ako, top tier yung traction nito. Nagulat ako kasi iniisip ko dati, yung mga precision yan, kaya lang naman yung sikat. Kasi Nike yan eh. Tapos yung mga kabataan yan, gusto Nike yan. Dapat Nike pag X-step, ano yan, cheap yan, peke yan, class A siguro yan. Huwag kayo iiyak. Dahil ako alam ko sa presyo nito, marami na ako makukuha na mas maganda. Parang hindi ko masyadong pinapansin. Pero yes, nagulat talaga ako sa traction nito. And guys, hard rubber din po to Solid hard rubber with herringbone pattern. Ang ganda ng traction. Wala na ako masasabi pa. So, perfect 10 out of 10 po tayo sa traction and outsole. Kahit ganyan nyo lang, makapit na talaga. No, makapit na talaga. Next, safety and support. Ito sapatos na to, no, mula naman noon pa hanggang ngayon, talagang naka-advertise as a guard shoes, pang-guardia, low to the ground, pang mga magagaan na players, minimalist siya na shoes, simple lang, magaan. So, yun din yung ginawa dito. Hindi siya masyadong maraming TPU plate, parang lateral containment mo lang dito is yung sidewall, itong foam, umangat to act as a sidewall para sa mga Eurostep mo, jab step, side-to-side movements, para covered ka, para may support. And actually, dito sa mid-air side, umangat din, nakakatuwa. Yung outrigger nito, talagang aggressive, malapad. Ayan, outrigger niya, malapad po talaga. Protruding po talaga yung outrigger niya. May mga infusing naman to add some support dito para hindi masyado ma-expand and for durability rin, para kahit mag-toe drag kayo, hindi naman kagad mapupunit, mabubutas yung yung mesh. Kasi guys, itong mesh lang na to, kung puro outdoor ka naglalaro tapos nagto-toe drag ka, madali po siyang masisira. Sa heel counter naman, ito nga may leather, medyo nakukulangan pa ako, ng rigidity. Parang gusto ko pala mas matigas, gusto ko pala mas supportive. Pero yun nga, bago tayo mag-start dito, sinabi ko na para kasing talagang naka-focus siya sa kanyang target market na mga guards, light na guards, for casual use, for practice, hindi ka masyado nangangailangan ng support. So, para dun siya. So, sakto lang to. Pero kung pang seryosohan, hindi ko masyado siyang masasuggest. Kung talagang mabigat ka, matanda ka, katulad ko, bigs ka, hindi to para sa yung Precision 7. Lateral containment sa medial containment, basta side to side, okay ako dyan. Kaya mataas pa rin ang ibibigay ko dito. Bibigyan ko pa rin siya ng 8 out of 10 sa kanyang safety and support. Next, punta na tayo sa fit and comfort, na parang ito rin ang kanyang isa pa sa mga strong points. Siyempre, mesh po. Lagi ko naman sinasabi, pag mesh talaga, comfortable. Parang kino-compare ko na nga silang dalawa, Pero both, very comfortable, well padded po all throughout, and maraming forefoot flex. Oh my God, sobrang daming forefoot flex. Oh my God! Wow! Low cut, so talagang makakagalaw yung ankle mo dito. And tingnan nyo yung opening, parang ito, gumaganong pa. Pabuka talaga, ayan So madali po ito talagang isuot din. And yun nga, napakagaan, oh my God. Sa experience ko, isa na to sa pinakamagaan na Nike shoes na nahawakan ko, na na-try ko. And guys, sa fit naman, wide foot friendly po ito. Good thing, hindi po siya narrow. And mag-e-expand pa po to, so yung mga wide foot nating mga ka-ballers dyan, matutuwa sila talaga dito. Basta, hindi ko ma-explain, napakasarap sarap ng pakiramdam ko sa loob. Sana all. Parang kaya kong maglaro ng matagal. And lastly pala, muntikan ko pa makalimutan, yung kanyang step-in comfort. Yun, parang yun lang ang cons dito sa comfort na category niya. Kasi nga EVA foam lang to, na medyo nasa stiff side siya. Kasi nga ang pinaprioritize nitong sapatos na to is more on bounce, more on responsiveness, more on court feel, na hindi gaanong malambot ang kanyang step-in comfort. Pero may compression pa rin naman, guys. May compression marks na nga. So, okay lang. Dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa fit and comfort.
Next, punta na tayo sa breathability. Napaka-breathable naman ito, guys. Kasi nga mesh siya, no? Mga 80% naman pumapasok po yung hangin dito. Dito lang medyo hindi sa heel, pero usually naman mga sapatos hindi naman talaga breathable sa heel part. Yung tang niya nga lang, kung ano yung texture dito, yung mesh, ganun din yung sa tang. So, usually kasi sa tang, open mesh talaga. Ito hindi masyado eh. Pero okay lang. So, almost the same. Mga 80% pumapasok yung hangin all throughout. Mesh din naman dito sa medial side. So, dahil dyan guys, breathability, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Breathable pa rin naman guys. Hindi ko lang perfect kasi medyo close pa rin yung mesh niya. Next, punta na tayo sa cushioning. It's a regular EVA foam po from Nike. Yun nga sinabi ko kanina, kung guardia ka, bagay ito sa'yo kasi yung court feel, panalong-panalo po talaga. You will feel fast, you will feel quick, very responsive. Kaso lang yun, medyo nakukulangan ako sa kanyang impact protection. Medyo nakukulangan ako. Medyo may nararamdaman ako sa tuhod, lalo na kung matagal ka na naglalaro. Pero gusto ko to kasi flat. Almost wala siyang heel drop. Almost flat sa loob. And yun nga talaga, low to the ground. Pero yun nga, kasi sa ganitong price point, parang medyo marami na ako makukuha. Parang naka-ace foam na ako sa X-Step eh. Or naka-quick foam na ako sa 361. Medyo magagandang foam na, lalo na yung one motion na 361 degree, di ba? Naka-quick coat ka na. Pero kasi nga, hindi tayo down mag-expect ng too much kasi budget shoes po ito ng Nike. Diba? So, kumbaga binabayaran mo yung swoosh eh. Konti lang naman naramdaman ko sa tuhod. So, ibig sabihin maganda pa rin ang EVA foam ng Nike. Pero sana ginawa man lang nilang React foam to. Para naman maging bago, di ba? Nakagamit ako ng React foam dati. Ano yata yun eh? Nike React talaga yun eh, no? Yung dati kong shoes na yun. And may running shoes pa ako na React yung foam. Nilalagay naman nila yun sa mga budget shoes nila. Sana yun na rin ang ginamit dito. What? Bro, what are you talking about? Gusto ko yung React foam eh, ng Nike. So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 7.5 sa cushioning. Next, sa price tag na tayo, no? Sa ganitong price, guys, nasa ano siya eh, nasa 3,600 siya ngayon. Pero minsan nagsisale, umabot ng 3,300. Masabi ko, pwede naman, okay naman kung talagang millennials ka nga, tapos ayaw mong masyado na mag-explore, ayaw mo na ibang brand, talagang die-hard Nike ka, US brand talaga ang gusto mo, okay naman siya, basta kailangan mong abangan yung mga big sale ng Nike, no, para makamura-mura ka naman. Okay. Pero so far, dahil nga, yun nga, 3,600 siya, parang for me, hindi masyadong worth it. Parang kaya ko nang kumuha ng ng big 3.5 na regular eh, sa ganung presyo. So, or naka-DVD 2 na yata ako sa ganung presyo. Sorry, no? Ano na yun? Signature shoes na yun. O kung naka-X-Step Ling rin na ako niyan. So, marami na ako makukuha sa Chinese brand eh. Pero nga, yun nga, kumbaga naka-niche itong sapatos na to. So kung talagang yun ang gusto mo, talagang precision, kasi mula dati naka-precision ka na, okay pa rin naman ito. Kumbaga, good siya, hindi siya great. Kung gusto nyo pa rin ito guys, no, gusto nyo talaga siya, kasi marirecommend ko pa rin naman siya kung talagang Nike fan ka, and medyo kulang yung budget mo, pwede naman siya. Goods pa rin naman siya for practices, light point guard na player. Okay pa rin naman siya. Maglalagay po ako ng link dyan. Nike po siya mismo. Legit seller po yan. Guys, please gamitin nyo rin po sana ang aking link to support the channel po. No, may makukuha akong konting commission dyan. Konting-konti lang, pero hindi niya maaapektuhan yung price, no. Same price lang po yan. Same discount. Magagamit nyo pa rin yung voucher. May nakukuha lang akong konting commission. So sana guys, support me. Gamitin nyo po yung link dyan sa description box. Marami po salamat. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang point guard shoes, maglalagay po ako ng mga link dito. And yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin pong tatandaan. So always drink your protein. Bye!